Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 651. Kinuha ni Zachary ang antidote sa kanya at ipinakain kay Charlotte. Smirkang, Zara revealed, ito ay bahagi lamang ng panlunas. Ibibigay ko sa iyo ang natitira kapag ang kumpanya ko ay bumalik sa track at ang mga shares ay inilipat kay Chris. May ilang bahagi ba ang panlunas? Nagsalubong ang kilay ni Zachary. 10 bote, panunuyan ni Zara. Kailangan niyang kunin ito ng 10 beses, mahal kong pamangkin. Ang matinding galit ay bumalot kay Zachary nang itinaas niya ang kanyang kamay upang hampasin siya, ngunit pinigilan siya ni Spencer sa oras. Mr. Zachary, huminahon ka. Dahil pumayag si Miss Zara na ibigay ang antidote, hindi na niya ito babalikan ang salita. Huwag kang mag-alala, nandito na si Mr. Noct. I transfer the shares now. Dalhin mo rito ang iba pang antidote. Sumenya si Henry sa mga bodyguard na palayain si Zara. Talaga, parang natakot si Zara kay Henry. Napangisi si Henry, nabalikan ko na ba ang aking sinabi? Okay, tatawagan ko na. Hinawakan ni Zara ang kanyang telepono at tumabi para tumawag sa telepono. Alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin? Nilingon ni Henry si Zachary. Pagkatapos niyang inumin ang antidote, ipadala siya sa malayo. Maibabalik ang kapayapaan. Huwag matigas ang ulo. Hindi maalis ni Zachary ang tingin kay Charlotte. Alam niyang wala siyang ibang choice kundi ang sumuko sa ngayon. Sige, sa wakas ay sumuko si Zachary. Ako na mismo ang haharap dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sure, madaling sumang-ayon si Henry. Anyway, lahat ng gagawin mo ay isusumbong sa akin. Maaaring hindi maintindihan ng mga tagalabas ang kanilang pag-uusap, ngunit alam ni Spencer kung ano ang ibig sabihin nito. Pinilit ni Zachary na siya mismo ang bahala sa bagay na iyon dahil natatakot siyang mapatay siya ni Henry ng sekreto. Pinahintulutan ni Henry si Zachary na harapin ang bagay na iyon. Nilinaw sa kanya na kung si Zachary ay nagkunwaring nagpadala siya at itinago sa ibang lugar, malalaman pa rin niya ang tungkol dito. Malinaw na pinagbabantaan nila ang isa't isa. Si Miss Wind ay nagkamalay na. Biglang bulalas ni Ben. Sa pagtalikod, nakita ni Zachary ang mga daliri ni Charlotte na dahan-daang gumagalaw. Lumikot ang ekspresyon niya na parang siya ay malapit ng magising anumang oras. Huwag kang papalpak. Harapin mo siya bago pa malaman ng mga bata ang nangyari. With that, umalis na si Henry kasama ang iba, pati si Zara. Lumabas si Ben ng silid at nagbabantay sa pintuan. Binuhat ni Zachary si Charlotte at nag-aalalang nagtanong, Charlotte, kumusta ang pakiramdam mo? Dahan-daang bumukas ang mga talukap ni Charlotte. Malabo pa rin ang kanyang paningin habang nagtatanong, ano ang nangyari? Ay, wala lang. Nakatulog ka. Niyakap siya ni Zachary ng mahigpit na halos hindi na siya makahinga. Sana mahawakan ko siya habang buhay. Sa ganoong paraan, hindi niya ako iiwan. Nagsimulang umubo si Charlotte sa kanyang mahigpit na yakap. Agad namang bumitaw si Zachary sa pagkakahawak sa kanya at tinapik-tapik ang likod nito. I'm sorry. Ungol ni Charlotte bilang pagsang-ayon at pilit na ngumiti. It's fine. Nasanay na ako. Anong mali? Inabot ni Charlotte para haplasan ang pisngi niya. We're married. Bakit hindi ka masaya? Ako nga. Hinalikan ni Zachary ang singsing sa kamay niya. Wifey. Hubby. Matamis na sagot ni Charlotte. I've put on the ring, sabi ni Zachary habang itinaas ang kaliwang kamay. Legal na tayong kasal. Kailan mo ito isinuot? Takang tanong ni Charlotte. Dapat isuot ko ito para sa iyo, tama ba? Tinanggal niya ang singsing nito at taimtim na isinuot sa kanya. Iyan ang kumukumpleto sa seremonya ng ating kasal. Inilagay ni Charlotte ang kanyang kamay sa kanyang pisngi habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Magsasama-sama tayo forever, right? Ibinuko ni Zachary ang kanyang mga labi para sumagot ng oo, ngunit nabulunan ang salitang iyon sa kanyang lalamunan. Wala siyang ideya kung paano siya haharapin o ipahahayag sa kanya ang masakit na katotohanan. Anong problema?
Ramdam ni Charlotte ang kanyang kalooban. May nangyari ba? Nalilito ka ba? Huminga ng malalim si Zachary bago ibinalita, baka kailangan muna nating maghiwalay pansamantala. Ano? Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Charlotte. Bakit? Trust me, sabi ni Zachary habang mataimtim na hinawakan ang mukha niya. Pansamantala lang ito. Napagpasyahan niyang paalisin siya pansamantala. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang protektahan siya, at isipin ang kinabukasan ng mga bata, at protektahan ang interes ng kanyang pamilya. Gayunpaman, haharapin niya ang lahat ng bagay sa pinakamaikling oras na posible at pumunta sa kanya. Bakit? Giit ni Charlotte. Bakit kailangan nating maghiwalay sa isa't isa? Saan ka pupunta? Akala niya ay aalis si Zachary sa isang business trip ng ilang araw. Hindi ako pupunta kahit saan. Humugot ng malalim na hininga si Zachary at nilakasan ang loob na ihayag, ikaw ang kailangang umalis. Pupunta ako sa iyo pagkatapos harapin ang lahat. Ha! Nagulat si Charlotte sa katahimikan. Ang tagal niyang mahanap ang boses niya. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? Don't tell me tutol si Lolo sa kasal natin ngayon. May nangyari. Ito ay komplikado at mahirap ipaliwanag. Ayaw masyadong ibunyag ni Zachary. Anyway, kailangan kitang paalisan ngayon. Kapag naayos na ang mga bagay-bagay, pupuntahan kita. Maaari ko bang ibalik ang mga bata sa Happy Avenue? Naguguluhan si Charlotte ngayon. Pwede kang bumisita sa amin kapag free ka na. Hindi, sambit ni Zachary habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang mga bata ay mananatili sa tirahan ng mga Knock. I asked si Mrs. Berry ay makakasama mo. Ngunit hindi ka rin maaaring manatili sa Happy Avenue. Kailangan mong pumunta sa isang lugar ng higit pa. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa lungkot. Bakit hindi ako makaalis kasama ang mga bata? Bakit kailangan kong pumunta sa ibang lugar? Sa halip na sumagot, tahimik na ibinaba ni Zachary ang kanyang tingin. May nangyari ba? Be honest with me, bulong ni Charlotte. Tumanggi ba si Mr. Knock na kilalanin ako? May sinabi bang masama ang babaeng iyon tungkol sa akin? Pinilit ka ba niyang paalisan ako at ingatan ang mga bata? Don't tell me pumayag ka sa request niya. Oo, tumangala si Zachary at marahas na bumulalas, kailangan ko nang umalis ka ngayon din. Natigilan si Charlotte sa hindi makapaniwalang pag-ikot ng kanyang mga mata. Ano ang sinabi mo? I said, I need you to leave now, matiyagang ulit ni Zachary. But don't worry, pupunta ako kapag ang mga bagay ay naayos na. Magtiwala ka sa akin. Hindi, sigaw ni Charlotte. Di ba nangako kang makakasama mo ako habang buhay? Di ba sabi mo mananatili ka sa akin kahit ano? Bakit ka pumayag sa hiling niya? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hinampas niya ang dibdib niya sa galit. I'm sorry. Iyon ang unang pagkakataon na humingi ng tawad si Zachary sa iba. Masyado siyang proud na maging isang lalaki na yumukod ang sinuman. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng labis na pagkakonsensya sa mangyayari sa kanya. All the while, inisip ni Zachary na malakas siya. Walang makakapilit sa kanya na gawin ang anumang bagay sa kanya na hindi niya nagustuhan, ngunit sadly, siya ay mali. Lumalabas na maaari rin akong maging walang kapangyarihan. Napakawalang kwenta ko. Hindi ko kayang protektahan ang babaeng mahal ko. Hindi, ayaw kong umalis. Napaungol si Charlotte habang nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Ayokong umalis. Kung ang pamilyang Knock ay tumanggi na kilalanin ako, aalis ako kasama ang aking mga anak. Babalik kami sa kanayunan o pupunta sa ibang lungsod. Wala akong gusto mula sa pamilya Knock. Masaya kami noon. Tumigil ka. Makinig ka sa akin. Niyakap siya ng mahigpit ni Zachary at bumulong sa tenga niya, pansamantala lang ito. Darating ako at sunduin ka kaagad. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Habang paulit-ulit niyang sinasabi ang magtiwala sa akin ng 2 beses, malapit na siyang sumuko. Biglang may kumatok sa pinto. Si Spencer iyon, nasabik na nagsalita, Mr. Zachary, si Mr. Robinson ay nalaman ang plano namin. Gusto ni Mr. Knock na umalis ka kasama ni Miss Wind ngayon. With that,
tinulak ng mga bodyguard ang pinto at kinuha si Charlotte. Kasabay nito, naging emosyonal si Charlotte at nahirapan. Hindi ako aalis. Hindi pinansin ng bodyguard ang pag-iyak niya at kinaladkad siya palabas. Hindi, bitawan niyo siya, angal ni Zachary. Walang babala, isang boses ng bata ang umalangaw-ngaw, pabayaan niyo ang mommy ko. Si Robbie ang sumugod at sinimulang sipain ang mga bodyguard ng buong lakas. Huwag niyong hawakan ang aking mommy. Huwag niyo siyang hawakan. Galit na galit niyang sabi. Agad namang kumalas ang mga bodyguard at tumabi. Robbie, mommy, niyakap ng mahigpit ang mag-ina. Si Charlotte ay palaging malakas sa harap ng kanyang mga anak, ngunit sa sandaling iyon, hindi niya napigilan ang sarili na sumabog sa maingay na luha. Hindi ko kayang iwan sila. Hindi pa talaga kami naghiwalay noon. Ngayon, wala kaming choice kundi maghiwalay. Daddy, anong ginagawa nila? Bakit mo pinayagan silang i-bully si mommy? Sapat na matalino si Robbie para maramdamang may mali pagkatapos na huminto ang kasal. Noong dinala silang tatlo, alam niya agad na may mangyayari. Kaya naman, nakatakas ang maliit na bata bago siya napansin ng sinuman at nabangga siya sa kaguluhan sa backstage. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Yumuko si Zachary at tinapik ang balikat niya. Maging mabuting bata ka at umalis ka kasama si Mr. Ben. Nagpahiwatig siya kay Ben na kunin si Robbie. Mr. Robinson. Hindi. Hinamplas ni Robbie ang kanyang kamay at iniunat ang kanyang mga braso upang protektahan si Charlotte. Sinusubukan mo na paalisin ako para mabuli mo si mommy ha. Huwag mo siyang hawakan. Lumayas kayo. He was exuding an aura as imposing as Zachary. Mr. Robinson. Robbie, tawag ni Henry. Sa pagbabalik tanaw, namumula ang mga mata ni Robbie sa galit. Lolo, ikaw ba ang gustong sumipa at paalisin si mommy? Akala ko ba tanggap mo na siya? Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Hindi ko pinalayas ang mommy mo. May sakit siya at kailangang magpagamot. Nagsinungaling si Henry sa kanyang ngipin. Tingnan mo, may dugo sa damit niya. Malalagay siya sa panganib kapag hindi siya magpapagamot kaagad. Tumangala si Robbie at napansin ang dugo sa damit ni Charlotte. Naaalala kung gaano kahina si Charlotte, siya ay nagsimulang maniwala sa mga salita ni Henry. Sa kaloob-looban, si Zachary ay namanghasa kung paano madaling makumbinsi ni Henry ang bata. Ginawa ni Lolo ang ganun din sa akin noong maliit pa ako. Kasal na ang daddy at mommy mo. Bakit ko siya papaalisin? Nagpatuloy si Henry sa pagkumbinsi sa kanya, ako ay gusto ko siyang ipagamot. Talaga, napatingin si Robbie kay Charlotte. Nang sumulyap si Charlotte kay Henry, isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ng huli. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay pagbabanta. Pagtingin sa malayo, napuno ng luha ang mga mata ni Charlotte. Alam ni Charlotte na nagsisinungaling si Henry kay Robbie. Maliwanag, kailangan niyang umalis kahit gaano siya nag-aatubili. Unti-unti siyang kumalma at bumalik sa katinuan. Nakita mismo ni Charlotte ang nangyari kay Timothy. Hindi ko hahayaang magdusa ang mga bata dahil sa akin. Nalason ako at maaaring mamatay anumang oras. Walang paraan para alagaan ko sila. Mas mabuting manatili sila sa pamilya Knock kaysa gumala kasama ako. Habang iniisip niya iyon, tumanggo si Charlotte na kumikinang ang kanyang mga mata sa luha. Oo, tama siya. Ako ay may sakit at kailangang gamutin. Bakit hindi ka magpa-shot? Nalilito si Robbie. Silly boy. Masakit magpa-shot diba? Yumuko si Charlotte at marahang tinapik ang kanyang ulo. Pinilit niyang lumabas ng isang ngiti at sinabing, natatakot ako dyan kaya tumanggi akong pumunta sa ospital. Mommy, huwag kang matakot. Niyakap siya ni Robbie at tinapik. Gagaling ka pagkatapos ng pagkuha ng isang shot. Maging matapang ka. Napakagatlabi si Charlotte at tumanggo ng mariin, pinipigilan ang sarili sa pag-iyak ng malakas. Tingnan mo, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Kinawayan siya ni Henry. Come to me. Sisiguraduhin ng daddy mo ang mommy mo na maipagamot. Tumingin si Robbie kay Zachary, at naghahanap ng kumpirmasyon. Bahagya siyang tinulak ni Zachary. Pumunta ka.
Parehong sina Charlotte at Zachary ay nagkaroon ng tacit na kasunduan na hindi nila dapat isali ang mga bata sa kanilang bagay. Kaya naman, naglaro sila kasama si Henry. Pinuntahan ni Robbie si Henry at kinuha ang kulubat niyang kamay. Lumapit ang mga bodyguard at magalang na sinabi, "Miss Wynn, this way, please." Hindi lumaban si Charlotte. Kinuha niya ang laylayan ng damit niya at sinundan sila palabas. Nang madaanan niya si Robbie, sinulyapan niya ang anak habang nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Isang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi habang sinasabi sa kanya, "Robbie, alagaan mong mabuti ang iyong sarili at ang iyong mga kapatid, okay?" Nanginginig ang boses niya kasabay ng puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit pinilit ng pamilya Knock na paalisin siya at si Zachary na laging nasa tabi niya, biglang babalik sa kanyang salita. Ito ay dumating bilang isang ganap na shock sa kanya. Gayunpaman, alam niyang wala siyang kapangyarihang lumaban. Maaari lamang niyang ipagdasal na ang mga bata ay magkaroon ng magandang buhay sa pamilya Knock. "Got it?" sabi ni Robbie habang tumatango. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Mommy, makinig ka sa doktor. Ngayong gabi, ako, si Jamie, Ellie, at Fifi bibisitahin ka sa ospital." Sa kanyang mga salita, si Charlotte ay humikbi ng tahimik. Ibinaba niya ang tingin niya at nagmamadaling lumabas at baka maramdaman siya ni Robbie sa kalungkutan. "Daddy," tumawag si Robbie, "hindi ka ba sasama sa kanya?" Bumalik si Zachary sa realidad at sinugod si Charlotte. Sa pintuan, pinaalalahanan siya ni Robbie, "Daddy, alagaan mong mabuti si Mommy." Nakatalikod si Zachary sa maliit na bata. Namula ang kanyang mga mata nang walang pasabi. Nagtiwala sa kanya ang bata para ibigay ang kanyang ina sa kanya, ngunit sisirain niya ang kanyang pangako. Napasulyap si Henry K. Spencer na agad namang naabutan ng mga tauhan niya. Hindi nagtagal, inakay ni Zachary si Charlotte palabas ng pinto sa likod upang maiwasang makasagasa sa mga bisita at sa kanyang mga anak. "Miss." Nang makita si Charlotte, nagmadaling lumapit si Mrs. Berry. "Anong nangyari?" Kalahating oras na ang nakalipas, dinala siya ng mga tauhan ni Henry dito. Naguguluhan, na tinanong niya sila kung ano ang nangyayari, ngunit ang sagot nila ay, "Maghintay ka lang dito. Si Miss Wynn will be dito na agad." Ang telepono ni Mrs. Berry ay nakumpiska, kaya maaari lamang siyang maghintay dito ng may pag-aalala. Nakahinga lang siya nang makita si Charlotte. Kabanata 655. "Mrs. Berry will stay with the Knocks," malamig na sinabi ni Charlotte kay Zachary. "Siya na ang bahala sa mga bata." "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Nagpanik si Mrs. Berry. "Ano ba talaga ang nangyayari? Mag-aalala ako kung wala siya sa tabi mo," giit ni Zachary. "Ang mga bata ay magiging ligtas sa pamilya Knock. Huwag kang mag-alala." "Pero, it's settled, then. Sumakay ka na sa kotse." Binuksan ni Zachary ang pinto at tinulak siya papasok ng sasakyan. "Mr. Zachary," tatanungin sana siya ni Mrs. Berry nang tawagin ni Spencer ang pangalan niya. "Mrs. Berry, ito na ang bagahe mo." Inabot ni Spencer sa kanya ang kanyang bagahe kasama ang isang silver box. "Ito ay ang panlunas ni Miss Wynn. Uminom ng isang bote araw-araw. Mawawala na ang lason ni Miss Wynn. Tandaan, bantayan itong mabuti at siguraduhing matatapos niya ang lahat ng ito." "Panlunas," bulalas ni Mrs. Berry sa tuwa. "Talaga, mapapagaling siya pagkatapos inumin ang mga ito." "Oo," sagot ni Spencer sabay tango. "Tandaan mo, alagaan mo itong mabuti. Kapag nawala mo ito, hindi ka na makakakuha ng isa pa." "Okay, nakuha ko." Niyakap ng mahigpit ni Mrs. Berry ang silver box. "Iingatan ko ito ng aking buhay. Galing ito kay Mr. Knock." Inabot sa kanya ni Spencer ang isang card. Ang pin ay ang kaarawan ng triplet. "Well, kunin mo na lang." Isinuot ni Spencer ang card sa kanyang mga kamay. "Mag-iingat ka, hanggang sa susunod." With that, sinenyasan niya ang bodyguard na buksan ang pinto para makapasok si Mrs. Berry sa sasakyan. Pagkaraang ibulsa ang card, pumasok si Mrs. Berry sa sasakyan na hawak ang kahon. Inilagay ang kanyang bagahe sa hood ng bodyguard.
Papasok na sana si Zachary sa sasakyan nang pigilan siya ni Spencer. Mr. Zachary, sasakay na lang tayo ng kotse sa likod ng isang ito. Bakit? Kumunot ang noo ni Zachary. Sinusunod ko lang ang utos ni Mr. Knock, maingat na sagot ni Spencer. Si Miss Wind ay hindi ka naiintindihan, so you might trigger her emotions kung sasamahan mo siya ngayon. Hindi na kailangang gawin iyon. Huling sulyap ni Zachary kay Charlotte bago sumunod sa likod ng sasakyan. Upang makuha ang antidote, pinahintulutan niya ang mga tauhan ni Henry na kontrolin ang sitwasyon. Ang paglaban ngayon ay gagawa lamang ng higit pang gulo. Dahan-daang umandar ang convoy ng mga sasakyan. Tinitigan ng mabuti ni Mrs. Berry si Charlotte. Miss, okay ka lang ba? Masakit pa ba? Sumandal si Charlotte sa kanyang upuan at walang sinabing umiling. Anong nangyayari? Saan tayo pupunta? Hindi mapakali na tanong ni Mrs. Berry. Binigyan ako ni Spencer ng box na ito ngayon. Sinabi niya sa akin na ito ang iyong panlunas, at dapat kong panatilihin itong ligtas. Ikaw ay gagaling pagkatapos kunin ang panlunas. Panlunas, ulit ni Charlotte nang may sumagi sa kanya. Siya ba ay sumuko upang makuha ang antidote? Itatago ko ito. Ano? Nataranta si Mrs. Berry. Natahimik si Charlotte at tumingin sa labas ng bintana habang nag-aapoy ang panibagong pag-asa sa loob niya. Sa kotseng sumusunod malapit sa likuran, si Zachary ay kausap si Bruce, na nagulat na si Henry ay pinagmamasdan si Zora. Ang huli ay dapat na walang magawa sa ngayon. Nakahinga ng maluwag si Zachary at pinutol ang linya. Nang ipakita sa kanya ni Spencer ang plane ticket, kumunot ang noo niya. Seryoso, T-Nation, mas mabuting umalis siya ng bansa, paliwanag ni Spencer. Don't worry, Mr. Zachary. Nag-ayos na kami lahat para sa kanya, kasama ang mga pasilidad na medikal. Magiging maayos siya doon. Walang ibang sinabi si Zachary. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung saan siya ipapadala. Ang kasunod mas mahalaga ang mga pakikitungo na kailangan niyang harapin. Hindi nagtagal, nakarating na ang sasakyan sa airport. Nag-charter si Henry ng pribadong jet para kay Charlotte kasama ang isang medikal na pangkat. Maayos ang pagkakaayos ng lahat. Parang hindi ito aalis. Sa halip, parang pupunta si Charlotte sa isang bakasyon. Pagbaba ng sasakyan, napansin ni Charlotte na ang langit ay nababalot ng dilim, na may tagpi-tagping ambon na bumababa mula sa mga ulap. Tila nalungkot ang langit nang makita siyang umalis. Ang mga bodyguard ng pamilya Knock ay nakapila sa dalawang hanay na para bang pinapaalis siya. Habang itinataas ang kanyang damit pangkasal, dahan-daang humakbang si Charlotte patungo sa private jet. Ang kanyang damit pangkasal ay nabahiran ng dugo. Ang mga mantsa ng dugo ay nabuo ang hugis ng Jimson Weed sa kanyang puting damit. Habang bumuhos ang ulan sa kanya, basang-basa ang kanyang buhok at damit. Nakayuko ang ulo, dumiretso siya sa unahan ng walang pakialam. Kasunod niya si Mrs. Berry, na mahigpit na nakahawak sa silver box. Samantala, si Zachary naman ay tahimik na nakatingin sa kanya sa tabi ng sasakyan. Gusto niya itong yakapin ng husto, ngunit pinigilan niya ang pagnanasang gawin ito sa huli. Kung yayakapin niya siya noon, alam niyang hindi na niya ito kayang pakawalan pa. Sa pagtitig sa maganda nitong likod, naisip niya, ito ay pansamantalang paghihiwalay lamang. Magiging tayo ay magkikita muli ng hindi nagtagal. Hintayin mo lang akong dumating at sunduin ka. Mr. Zachary, let's get into the car, payo ni Spencer sa malambing na tono. I get someone to escort her. Lahat ng mga flight attendant sa pribadong jet ay nasa ilalim ng aking utos, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay. Matapos marinig ang mga salita ni Spencer, nanatiling tahimik si Zachary habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Charlotte. Pinagmamasdan niya siya habang paakyat sa airstair, ng paisa-isang hakbang. Bago tumungo sa cabin, si Charlotte ay hindi niya maiwasang lumingon para masulyapan siya ng huling sulyap. Gustong sabihin sa kanya ni Zachary na pupunta siya at babalikan siya sa lalong madaling panahon ngunit nagpasya siya na hindi ito sa huli. Ang ekspresyon na ginawa niya habang sinusulyapan siya ay sumisigaw ng mga salitang,
maniwala ka sa akin. Pagtingin kay Zachary, muling tumulo ang mga luha ni Charlotte sa kanyang mga mata. Umaasa siyang marinig siya at sabihin sa kanya ang isang bagay, kahit na ito ay isang maikling pahayag at gayon paman, pinili niyang manahimik. Kahit matagal na siyang nakatitig sa kanya ng may pag-asa, ayaw pa rin itong magsalita. Nawalan ng pag-asa, tumalikod siya at pumasok sa cabin. Charlotte, sa sandaling lumingon siya, hindi napigilan ni Zachary ang pagtawag sa kanya. Sadly, hindi umabot ang boses niya sa kanya. Pumasok si Mrs. Berry sa private jet na may hawak na silver box habang tinutulungan siya ng bodyguard sa likod niya na bitbitin ang kanyang bagahe. Matapos maisara ang pinto ng sasakyang panghimpapawid, sinenyasan ng mga marshal ang lahat na umalis sa lugar. Pagkatapos ay kinaladkad ni Spencer si Zachary papasok ng sasakyan. Sa pagmamasid sa pag-alis ng eroplano, si Zachary ay puno ng panghihinayang. Sabi nga, positive siya malapit na niya itong makikita muli. Nakasandal sa kanyang upuan, si Charlotte ay napuno ng kawalan ng pag-asa habang pinagmamasdan ang pamilyang Knock na umalis ang convoy sa bintana. Napuno ng tanong ang ulo niya. Bakit kailangang umabot sa ganito? Binigay na ni Mr. Knock ang kanyang salita, at ang seremonya ng kasal ay ginanap ayon sa plano. Saka bakit biglang nagbago ang isip niya at nagpasya na paalisin ako? Ano nga ba ang sinabi ng babaeng iyon kay Mr. Knock? Ano bang meron sa akin na hindi nila matanggap? O nag-aalala ba sila na ang kasal namin ni Zachary ay makasama sa kanilang pamilya? Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang balutin ang lahat ng ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Natarante si Mrs. Berry habang tinanong niya ang pamilya Knock bodyguards, saan tayo pupunta? Gayunpaman, ang mga bodyguard ay nanatiling tahimik at nakatayo lamang doon na parang isang estatwa. Say something, kayong dalawa. Naiinip na si Mrs. Berry at pinagtulakan ang dalawang bodyguard. Hindi pa tapos ang wedding ceremony, and the guests are still in the church. Also, what if na ang mga bata ay gumagala ng mag-isa? Nanatiling tahimik ang bodyguard. Diyos ko, pipi ka ba? Si Mrs. Berry ay nataranta. Ngunit kahit gaano pa siya kagulo, hindi pa rin umiimik ang mga bodyguard. Paulit-ulit, bumaling si Mrs. Berry sa mga flight attendant at nagpatuloy sa pagsisiyasat. Sabi ng isang flight attendant sa kanya na inatasan silang ipadala si Charlotte sa Coldbridge. Iyon lang naman ang alam ng flight attendant. Sa galit, bumalik si Mrs. Berry sa kanyang upuan at tinanong si Charlotte, Miss, ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Hindi mo pa rin nakuha, ha? Paos ang boses ni Charlotte. Sinisikap ng pamilya Knock na tanggalin ang ina ng mga bata at itago ang mga bata sa kanilang sarili. Ano? Natigilan si Mrs. Berry. Ang tagal niyang nabawi ang kanyang iniisip. Pero imposible iyon. Ikaw at si Mr. Zachary ay kasal na. Madaling ayusin ang diborsyo. At saka, hindi pa namin nairehistro ang aming kasal. Si Charlotte ay nagkunwaring ngumiti habang sinasabi, anak lang ang gusto nila. Sa kanila, hadlang ako. Paano naging ganito ang mga bagay? Nagulat si Mrs. Berry. Akala ko pumayag na si Mr. Knock na tanggapin ka sa pamilya. Ngayong kasal na kayo ni Mr. Zachary, bakit bigla na lang siyang nagpalit ng isip? Ako ay medyo naguguluhan din. Si Charlotte ay may malungkot na ekspresyon habang siya ay nakatitig sa mga ulap sa labas. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nila naisip ang paalisan ako bigla? Nang marinig ang sinabi ni Charlotte, mas nabalisa si Mrs. Berry at nagsimulang maging paranoid ang mga nakapaligid sa kanya. Dahil sa takot na baka may makaagaw sa kanya ang silver box, hinigpitan niya ang hawak dito. Dahil sa pagod, dahan daw ang nahulog si Charlotte sa malalim na antok. Hindi nagtagal, dumating ang eroplano sa paliparan sa Coldbridge. Nang maasikaso ang lahat ng papeles, ipinadala ng mga bodyguard ng pamilya Knock sina Charlotte at Mrs. Berry sa isang maliit na villa sa labas ng Coldbridge. Ang villa pagtiningnan ay katangi-tangi at pangunahing uri. Bawat kasangkapan at electric appliance na kakailanganin ng isa ay available sa villa. Matapos maibaba ang mga bagahe,
Yumuko ang mga bodyguard kay Charlotte at naghahanda na silang umalis. Wait, sandali lang. Lumapit si Mrs. Berry sa mga bodyguard. Ganyan lang kayo aalis. What's the ibig na sabihin nito? Sinabi ni Mr. Knock na mas mabuti para sa inyong dalawa na manirahan dito at huwag nang bumalik sa bansa. Sa wakas ay nagsalita na ang bodyguard. You can stay in this villa for as long as you need. There's a car in the courtyard, at ang inyong mga dokumento ng ID para sa bansang ito ay nasa mesa kasama ang isang portfolio na puno ng pera, na dapat ay higit pa sa sapat upang mabayaran ang inyong mga paggasta rito. Ano, mag-iingat kayo. Yumuko ulit ang bodyguard at umalis. Hey! Gustong tawagin ni Mrs. Berry ang mga bodyguard pero naputol na ito ni Charlotte, sapat na, Mrs. Berry. Wala namang kwentang tanungin sila. Miss, hinatak ni Mrs. Berry ang braso ni Charlotte habang nagtatanong, ano ang nais ng pamilya Knock matupad? Ano ang ibig nilang sabihin na hindi na tayo babalik sa bansa? Gusto ba nila na mabuhay tayo sa natitirang bahagi ng ating buhay dito sa Coldbridge? Siguro nga, tinatak pa ni Charlotte ang masakit na ulo gamit ang kanyang mga kamay habang nakasandal sa sofa. Anong mali? Dali-dali siyang tinulungan ni Mrs. Berry sa paghiga. Ikukuha kita ng isang basong tubig. Matapos iwan ang pilak na kahon sa tabi ni Charlotte, nagpunta si Mrs. Berry para buhusan siya ng isang basong tubig. Habang ginagawa niya iyon, napansin ni Mrs. Berry na nagtatagal pa rin ang mga bodyguard sa paligid ng courtyard. May pinag-uusapan sila sa ilang lokal at binigyan pa sila ng pera bago umalis. Nagtataka, si Mrs. Berry ay tumakbo palabas upang mag-imbestiga, ngunit wala na ang mga bodyguard. Nakita siya ng mga taga roon at binigyan siya ng bow. Tila nirerespeto nila siya ng husto. Sinabi ng isa sa mga kabataang lalaki, ako si Art Heath, ang iyong kapitbahay. Kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag mag-atubiling pumunta at hanapin mo ako. Salamat, tugon ni Mrs. Berry bago bumalik sa bahay. Parang ang Knock family ay meron binayaran ang aming mga kapitbahay upang bantayan kami. Kaya dapat ay ligtas tayo dito pansamantala, pagpapalam ni Mrs. Berry kay Charlotte. I don't believe that Mr. Zachary would be so callous towards us. Siguro kailangan lang niya ng ilang oras para makitungo kay Mr. Knock. Bigyan siya ng ilang araw. Talagang gagawa siya ng paraan para puntahan tayo, sabi ni Mrs. Berry. Mukhang malupit siya kung tatanungin mo ako. Nalungkot si Charlotte. He even vowed to me that no matter what happens, hinding-hindi niya binibitawan ang kamay ko. Pero siya lang. Nakatitig sa singsing sa kasal sa kanyang kamay, nag-flashback si Charlotte sa seremonya ng kasal oras lang ang nakalipas. Pero ngayon, nasa ibang bansa na siya, malayo sa bahay. Siguro wala siyang pagpipilian sa bagay na iyon, sinubukan ni Mrs. Berry na aliwin si Charlotte. Kahit si Mr. Zachary ay wala nang pakialam, mayroon pa tayong Robbie, Jamie, at Ellie. Walang alinlang ang mamimiss silang tatlo ang kanilang ina. At kapag nagsimula silang magkagulo pa uwi, magugulo si Mr. Knock. Matapos marinig ang mga salitang ito, muling nabuhay ang isang sinag ng pag-asa sa puso ni Charlotte. Kung tatanggi ang pamilya Knock para tanggapin ako, pagkatapos ay isasama ko ang mga bata sa kanayunan, at mamumuhay tayo ng matiwasay doon. Hindi ko kailangan na magpakasal sa pamilya Knock. Oo. Namumula ang mga mata ni Mrs. Berry habang nagsasalita, but I still don't get it. Why send us all the way to T-Nation? Ano ba talaga ang ginagawa nila? Mr. Knock, nagmamadaling lumapit si Ben kay Zachary at nagulat, natakpan ko na ang balita tungkol kay Miss Wind. Bukod dyan, inutusan ko na rin si Olivia at ang lahat ng taong sangkot sa usapin na huwag magsabi ng salita tungkol dito. Tungkol naman sa footage ng wedding ceremony, tinanggal na ito. Isang kopya lamang ng nananatili at ito sa iyong email. Higit pa rito, ang lahat ng bakas na iniwan ni Miss Wind sa nakaraan ay hinarap ni Mr. Knock. Nang marinig ni Zachary ang mga salitang ito, natahimik si Zachary. Sinusubukan ba ni Lolo na burahin ang kanyang pag-iral mula dito sa mundo?
Ito ba ang tanging paraan upang matiyak ang kinabukasan ng aming mga anak at matiyak na walang sinuman sa pamilyang Lindbergh ang makakaalam? Alam mo ba ang tungkol sa pagkakaroon ni Charlotte? Para maiwasan ang digmaan ng dalawang pamilya. Mr. Knock, baka pagod ka pagkatapos ng isang buong araw na trabaho. Dapat kang magpahinga, payo ni Ben. Dahil sa pagod, bumigat na ang mga mata ni Zachary. Nang makita siyang ganito, nagkatinginan sina Ben at Bruce na may pag-aalala. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita si Zachary, ipunan ng lahat ng iyong makakaya tungkol sa Lindbergh Corporation. Kailangan nating maghukay ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol kay Mr. Lindbergh. Oo, mabilis na pumasok si Bruce sa trabaho. Tulungan mo akong makipag-ugnayan sa 4 na dakilang pamilya pati na rin sa 7 kamara ng komersyo. Gusto kong makilala sila, muling utos ni Zachary. Ano ang balak mong gawin? Nakakunot ang noo ni Ben habang nagtatanong, balak mo bang harapin ang Lindbergh Corporation? Naiintindihan ko na gusto mong ibalik si Miss Wind. Gayunpaman, ang pakikitungo sa Lindbergh Corporation ay isang mabigat na gawain. Ang kayamanan ng kanilang pamilya ay kapantay, kung hindi man higit pa sa pamilya Knock. Hindi sa banggitin dagdag pa niya. Tumahimik ka. Galit na galit si Zachary. What's with all the bullshit? Just do as you're told. Mr. Knock. Gustong ipagpatuloy ni Ben ang pangungulila sa kanya ngunit pinigilan siya ni Bruce. Tumango lang si Ben habang sumagot, oo. Pagkaalis nilang dalawa, galit na nagtanong si Ben, bakit ngayon mo lang ako pinigilan? Bakit hindi mo ako papayagan na hikayatin siya? Sa tingin mo ba ito gagana? Sagot ni Bruce na may sariling tanong. Kung ano ang gustong gawin ni Mr. Knock, siya nagagawa ito. Sino tayo para pigilan siya? Nang marinig ang sinabi ni Bruce, nawalan ng masabi si Ben. Tama siya, kahit ipagpatuloy ko pa ang pagkumbinsi sa kanya, hindi pa rin nakikinig si boss. Sa huli, baka meron pa ako para kumuha ng ilang suntok sa kanya at gawin ang sinasabi niya. Huwag kang mag-alala, hindi siya pababayaan ni Mr. Henry. Lumingon si Bruce para tingnan ang loob ng bahay bago magsalita sa mahinang boses. Pinakilos ni Mr. Henry ang lahat ng mga elite mula sa pamilya Knock upang matiyak na walang ginagawang masama si Mr. Knock. Mukhang matigas ang ulo ni Mr. Henry sa desisyon niyang paalisan si Miss Wind. Kumunot ang noo ni Ben. Ito ay may isang malaking epekto kay Mr. Knock. Dapat nating siguraduhin na hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos. Lalong lumalakas ang Lindbergh Corporation. Hindi natin sila maaaring maliitin. Hinayaan ni Bruce ang isang buntong hininga. Ngayong nakuha na ni Miss Knock ang kapangyarihan ng pamilya Knock, hindi na magagawa ni Mr. Knock upang manindigan sa kanila sa kanyang sarili. Tama ka, bumantong hininga si Ben. Sino ang mag-aakalang si Miss Wind ay isang inapo ng pamilya Lindbergh? Mukhang isang sumpa sa halip na isang pagpapala ang maging bahagi ng pamilya Lindbergh. Ang mukha ni Bruce ay nagiging tense. Anong ibig mong sabihin? Nagmamadaling tanong ni Ben. Lumapit si Bruce kay Ben at bumulong, si Mr. Lindbergh na ngayon ang pinuno ng pamilya Lindbergh. Narinig ko na siya ay walang awa upang patayin ang kanyang sariling mga kapatid upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Kung malalaman niya na si Miss Wind ay pinsan niya, tiyak na gagamitin niya siya bilang tool laban sa pamilya Knock. Hindi nakakagulat na nakompromiso si Mr. Knock. Naliwanagan si Ben. Actually, pwede naman siyang lumaban si Mr. Henry kung gusto niya. Iyon ay sinabi, kung ang balita tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Miss Wind ay lumabas, siya ay magiging mapahamak. Oo, tumango si Bruce. Sa tingin ko si Mr. Knock ay gumawa ng tamang tawag para isama siya sa Coldbridge para sa 2 taon. Pansamantala, makakaisip si Mr. Knock ng paraan para maibalik siya. Kung hindi siya sumunod ngayon at ipinipilit na lumaban kay Mr. Knock, magkakaroon ng panganib na lumabas ang balita. Not to mention, tiyak na sasamantalahin ni Miss Knock ang pagkakataong ito upang magdagdag ng insulto sa pinsala, at ang mga kahihinatnan nito hindi maisip. Naiintindihan, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ben. Ginoong Knock is trying his best here.
Nakakahiya naman si Miss Wind ay hindi alam ang tungkol dito. Siguradong may pag-ayaw siya sa kanya ngayon. Hindi lang yan, magagalit din sa kanya ang tatlong anak niya. Umiling si Bruce. Lahat ng pressure ay tumataas sa kanya at gayunpaman, kailangan niyang tiisin ang lahat sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kanilang munting usapan, nagpatuloy silang dalawa sa kanilang trabaho. Bagamat alam nila na ito ay hindi mabunga, ginawa pa rin nila ang sinabi sa kanila. Natitiyak nila iyon maya-maya ay pipigilan sila ng mga tauhan ni Henry. Kapag dumating ang oras na iyon, si Mr. Henry ay kailangang harapin mismo si Mr. Zachary. Upang maprotektahan si Charlotte, kailangan munang makipagkompromiso ni Zachary sa ngayon, kahit na nag-aatubili siya. Ang natitira na lang sa kanya na gawin ngayon ay ang magmukmak at maghintay hanggang sa mabura ang nakaraan ni Charlotte nang walang bakas. Noon lang babalik sa normal ang pamilya Knock. Bukod dito, maaaring simulan ni Zachary ang pakikitungo sa Lindbergh Corporation gamit ang mga komersyal na paraan sa pag-asa na mapabagsak sila balang araw. Noong hindi na maging hadlang ang Lindbergh Corporation, maaaring pumunta si Zachary at kunin si Charlotte pabalik. Sa kasamaang palad, ang araw na iyon ay hindi darating sa lalong madaling panahon. Alam na ni Zachary kung ano ang pinasok niya sa simula pa lang. Paanong hindi niya alam? Kaya naman sobrang stressed siya. Samantala, sa Garden Villa sa hilagang suburb, itinutulak ni Spencer si Henry, na nasa isang wheelchair, palabas ng silid tulugan ng mga bata at sa pag-aaral. Seryoso ang mukha, ibinaba ni Henry ang mga mata habang malalim ang iniisip. Napakasaya ko ngayon kasama ang mga bata. Bakit mo ako ginambala? Pinagmamasdan ng mabuti ni Spencer ang ekspresyon ni Henry habang tinanong niya. Hindi pa rin alam ni na Jamie at Ellie ang sitwasyon, ngunit hindi si Robbie. Ngayon lang, tinanong niya ako tungkol sa nanay niya. Nais niyang malaman ang mga detalye tungkol sa sakit ng kanyang ina at kung saang ospital siya naruroon. Kung magpapatuloy ito, malalaman ng matalinong bata ang katotohanan tungkol sa kanyang ina sa lalong madaling panahon. Natigilan si Henry nang marinig iyon na may pag-aalala sa mukha. Bata pa sila, kaya hindi na nila ito pinansin, bulong ni Spencer. Marahil sila ay magiging malungkot at masaktan ng ilang sandali, ngunit makakalimutan nila ito sa kanilang paglaki. Sana nga, napabuntong hininga si Mr. Knock. I don't care about the others. I just want the three of them to be safe mula sa kapahamakan. Oo, naunawaan ni Spencer na mabuti ang ibig niyang sabihin. Parang anumang landas na pipiliin natin ay hindi maiiwasan na humantong sa kalungkutan. Tulungan tayong lahat ng Diyos. Bulalas ni Mr. Knock. Mr. Knock, sa sandaling ito, isang katulong ang sumugod upang iulat kay Henry, narito si Mr. Blackwood. It's already late in the night. Bakit siya nandito? Nakasimangot na mukha ni Henry. Dalhin mo siya sa study room. Oo, tinulungan ni Spencer si Henry sa unang palapag, kung saan matatagpuan ang study room. Nang makita si Henry, si Taylor, na humihigop ng isang tasa ng tsaa sa sofa ay agad na tumayo para sumaludo sa kanya. Mr. Knock, maupo ka. Sumenya si Mr. Knock na maupo na siya. Taylor, it's already so late. Meron ka ba may urgent na sasabihin sa akin? Ibinaba ni Taylor ang kanyang ulo at nag-isip ng kaunti bago sumagot. May mga bagay na hindi ko dapat makialam at pag-usapan. Gayunpaman, nararamdaman kong kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay dahil maaari itong maging seryosong problema. Sabihin mo sa akin. Sinenyasan siya ni Mr. Knock na magsalita. Noon, isinama ni Zachary si Miss Wind para dumalo sa kasal nina Hector at Helena. Kung hindi ako nagkakamali, nandoon din si Mr. Lindbergh ng pamilya Lindbergh. Bago matapos ni Taylor ang kanyang pangungusap, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Henry. Ano? Pero syempre, baka hindi pa sila nagkita, mabilis na dagdag ni Taylor. Patuloy si Mr. Lindbergh na nagtatago sa mga anino, natatakot na ipakita ang kanyang mukha. Sa tingin mo siguro, simulan mo kaagad ang pagsisiyasat, utos ni Henry. Oo, mabilis na pumunta si Spencer para isagawa ang kanyang bilin.
Kamakailan lang ay pumasok sa isip ko ang pag-iisip. Bumulong si Taylor, ipagpalagay ko na hindi nakuha ni Ginoong Lindbergh ang isang magandang tingin kay Miss Wynne, kung hindi, gagawa na siya ng aksyon ngayon. Baka nakita lang siya nito sa silhouette. Kung nakita niya siya, matatapos na ang lahat. Naging malungkot ang mukha ni Henry. Kabanata 660. Dahan-dahan lang. Hindi sa tingin ko nakita niya ang mukha niya. Sinubukan ni Taylor na pakalmayan si Henry. Hinawakan ni Spencer ang kanyang telepono at nagulat, "Mr. Knock, tinanong ko si Ben," at sinabi niya na nagsalita si Mr. Lindbergh kay Mr. Zachary sa sasakyan noong araw na iyon. Ang mga bintana ay bahagyang bumaba, ngunit malamang na nakita niya si Miss Wynne. Gayunpaman, sa reception ng kasal, si Mr. Lindbergh ay nagtatago sa mga anino. Hindi ako sigurado kung nakita niya siya. Well, kahit ginawa niya, sa layo at sa dami ng tao, akala ko siya lang ang nakikita niya ang silhouette. Alinman ang kaso, kailangan nating ayusin ito. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Henry. Ang plano ko ay bigyan siya ng isang pagkakakilanlan at pagkatapos ay ipahayag ang kanyang kamatayan sa loob ng ilang buwan. Malutas sana nito ang problema. Ngayon, kailangan natin ng isang taong pumanaw bilang siya upang maalis ang anumang batik ng hinala. Tumaas ang dugo ni Spencer. Ngunit hindi kailanman papayag si Mr. Zachary. Wala na sa kanya ngayon. Namula si Henry. Binaba ni Spencer ang kanyang ulo at hinawakan ang kanyang dila. "Taylor, may isa ka pang anak na babae, tama ba?" Biglang sambit ni Henry. "Nakita ko na siya dati ay maganda at malambot ang puso. At saka, may mga pagkakahawig siya kay Charlotte." At, nanlaki ang mga mata ni Taylor nang maramdaman niya ang bisyo na plano niya. Maaaring siya ang solusyon. Sa T-Nation, Coldbridge. Boom! Nagising si Charlotte mula sa kanyang bangungot sa tunog ng kulog at napasigaw sa takot. Miss, tumalon si Mrs. Berry mula sa kanyang kama at ipinulupot ang sarili kay Charlotte. "Ito ay isang bangungot, Miss. Huwag kang mag-alala. Everything's okay." Sinubukan niyang aliwin si Charlotte habang hinahagod ang likod niya ng malumanay. "Nanaginip ako na ako ay patay na. May isang batang babae na nagpalit ng mukha ko sa kanya at pinakasalan si Zachary. Ang mga bata even were calling her mommy." Tumutulo ang pawis sa mukha at katawan ni Charlotte, at hindi niya mapigilan ang mga nginig sa takot. "Don't be silly. How's that even possible? It's just a bad dream. Huminahon ka. Ngayon, hayaan mo akong kunin ka ng tubig." Patuloy na pinapakalma ni Mrs. Berry ang kanyang nerbiyos. Ang umuugong na mga anino mula sa mga puno ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Isiniksik niya ang kanyang unan sa kanyang dibdib at pumulupot sa sulok ng silid. Umuulan doon. Medyo mahangin din. Binigyan ni Mrs. Berry si Charlotte ng isang baso ng maligamgam na tubig para pakalmihin siya sa nerbiyos. "Shes, ayos lang. Kapag sumikat na ang araw, kukuha tayo ng telepono at tatawagan sina Robbie, Jamie, at Ellie, okay?" "Okay." Lumuwag ang nerbiyos ni Charlotte sa pag-iisip ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng ilang lagok ng tubig, siya ay nakabawi sa kanyang katinuan. "Matulog ka ng mahimbing." Inihiga siya ni Mrs. Berry sa kama, at nang tatayo na sana siya, nilock ni Charlotte na yamakap sa kanya. "Mrs. Berry, samahan mo ako." "Haha, mahal, malaki ka na ngayon." Humiga si Mrs. Berry sa tabi niya. "Tandaan mo noong ikaw ay isang bata, gusto mo lagi akong yakapin para matulog kapag may kulog." Ang yakap ni Mrs. Berry ay ang ligtas na kanlungan ni Charlotte. Walang dapat ikatakot. Binabantayan tayo ni Mr. Wind mula sa langit. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Tama ka, si Charlotte ay nakatingin din sa maliwanag na bahagi. Dozing off sa pitter-patter ng ulan, siya ay bumulong, napakaraming ulan sa Coldbridge. Umuulan mula noong una tayong dumating. At nagiging mas mabigat at mas mabigat. Talaga, tag-ulan ngayon. Matulog ka na, dito lang ako. Ang nakapapawi na boses ni Mrs. Berry ay nagbigay kay Charlotte ng katiwasayan. Pinunasan niya ang mga pawis na tumatama sa noo ni Charlotte pagkatapos tumango ang huli.
Nakatingin sa kanyang maputlang mukha. Nagpadala lamang ng mga nakakatusok na tibo sa puso ni Mrs. Berry. Lumingon siya sa bintana, at tumingin sa tabi ng ulan, at nagpakawala ng malalim na buntong hininga.